Ready, no matter what, Jesus provides peace and everything to us. Sini Ramboy, ano daw na yung pamilya? Ano ko na? Amo na yung pamilya, ang pamilya ni Jennifer sa tiyan. Ay na ako. Mic check, ladies and gentlemen. Anyway, ilang po sila na tuloy. For information everyone, ilang po means magandang umaga po sa ating lahat. Iyo lapos? And we're having new news this morning. Iyo lapos? Ilang po means magandang umaga. Ha? Iyo lapos. Right? Thank you. And first time, Angkat, first time pabilit po natin dito, first time. Yes, kung dito, taga saan po ba tayo? Taga saan po ba tayo? From Kanani, Coronadal. Anyway, Kanani again. And again, welcome to Lake Cebu, the summer capital of South Central Mindanao. And of course, welcome to the Lawrence Lake Resort as from Days and Tourist Destination. And before I proceed, let me introduce myself. My name is June Tuan, Esperbladet, Tuwali, Tour Guide for the day. And umaya, pagbalik po natin sa ating resort, which is the Lawrence Lake Resort, meron po kung kunting katanungan po sa inyo. Ibig sabihin, pag hindi po kayo makasagot sa akin, hindi po tayo makauwi kung taga-saman po tayo. And FYI, ang pangalan ng moving restaurant po natin is Moi. Moi, ibig sabihin prinsesa. Therefore, lahat po ng mga babae, nakabuka sa aming moving restaurant, kayo yung mga prinsesa po namin. Wala pa tayong malakas na palakpak sa prinsesa. Pag hindi lang po malakpak, agit po yun. And anyway, as I said earlier, we're having our meals sa ating ladies and gentlemen. Magbibigay rin po ako ng kunting information about sa Lake Cebu South Cotabato. And anyway, welcome guys po sa pinaka-main lake po natin. Ang tawag po nito ay Lake Cebu. And actually, Cebu from Kanani, Coronadal. And of course, guest ni Ma'am Kat, Cebu, galing po sa salita po namin of Wally, ibig sabihin lake. Therefore, itong Lake Cebu, pwede po ninyo masabi itong Lake Cebu, it is lake. Sabi ko kanina, Cebu, it means lake po yun. And therefore, ladies and gentlemen, Lake Cebu is composed of 356 hectares. Again, Lake Cebu is composed of 356 hectares. Within 356 hectares, ladies and gentlemen, pinaghati po ito sa dalawa. Again, pinaghati po ito sa dalawa. Dito ng portion is Cebu-Bong, it means malaking lake. And lalabas po tayo mamaya, Cebu, di maliit na lake, pinakamalalim na portion po ng Lake Cebu South Cotabato. And therefore, yung naghati po sa lake na Lake Cebu, the biggest among two island, Isla Tabowo, Isla Grande is called Crocodile Island. And from Kanami, Coronadal, and dito sa kabila, pag-prepare yung mga kamera po ninyo, sa unahan po natin kasi marami pong crocodile. Joke lang po yun. And I assure 100% that in Jalman, wala pong crocodile po dito sa Lake Cebu South Cotabato. On the island, it looks like a crocodile, ladies and gentlemen. And anyway, Lake Cebu is not only one lake, but Lake Cebu is composed of 3 lakes. Again, hindi na po isang lake itong Lake Cebu, but Lake Cebu, we have the 3 lakes. Yung unang lake na makita po ninyo, before packet po dito sa Lake Cebu, ang tawag noon Lake Lahit with around 24 hectares. And another lake, dito sa right side po natin, Lake Sloton with around 48 hectares, ladies and gentlemen. And anyway, Lake Cebu South Cotabato, bakit pinupuntahan po ito? Why Lake Cebu is tourist destination? We have the 3-letter kung babasahin po natin CAN. C-A-N. CAN stands for Culture, Adventure, and Nature. The authentic culture of Tabali tribe. Dito po sa Lake Cebu is more than 62% is pure blooded Tabali. I myself, your tour guide for today, I'm a pure blooded Tabali. And yung adventure po natin, pwede po sa 7 waterfalls, Tantini, and of course, River by the way. And yung temperatura po namin, ladies and gentlemen, is compared to Tagaytay City, 22 down to 25 degrees Celsius. Or sometimes, Lake Cebu, we experience 13 going to 15 degrees Celsius sa sobrang lamig. And ladies and gentlemen, we experience that situation during the month of December and month of June. Pag month of December and pag month of June po dito, masyado pong malamig. And from Kanami, Coronadal, we believe in forever.
Do you believe in forever? Ma'am Kat, yung mga guests po natin, do you believe in forever? And anyway, dito daw, do you believe in forever? But kami, ladies and gentlemen, we believe in forever. Bakit po? Kasi dito po sa Lake Cebu, mas nakilala po kami through tilapia. Sad to say, aming festival, hindi po tilapia festival. Unlike po sa Jensan celebrated tuna festival. Kasi Jensan is the tuna capital of the Philippines. And of course, the Dagupan celebrate most. But Lake Cebu South Cotabato, hindi po tilapia festival, kundi Halawong festival. Halawong ibig sabihin, unending happiness. And to celebrate this festival, month of May 29 down to 31. Doon po natin makita ang kultura po namin, speed different body discussion, speed different body dances. Meron po kaming tawag na sayaw na ito. Meron po kaming sayaw ng mga body is Madal Temelet. Madal Temelet is courtship dance. Paano po kami manliligaw? Noong unang panahon, ginagamit po sa panliligaw ay arana. Yes, and of course, through love letter. But ngayon, millennials, mga kat, ginagamit po sa panliligaw ay cellphone. Text, or through internet, pag-usap Skype, otherwise through chat po sa Facebook. But kami, ng mga katutabong timoli, pag gusto po namin yung babae, sinasayaw po namin. Okay? Sinasayaw po namin. Bakit? Kasi kami po naman timoli, kami ay mahiyain. Ipinapadaan po namin sa sayaw kung gusto po namin yung babae. And anyway, ladies and gentlemen, sa aming kultura ng Matitiboli, meron po kaming tinatawag na anli. Ano yung anli na nalalaman po dito? Oh, maginasal. Dito, ano yung nalalaman po natin? Dito rin. Pag gumamit po tayo ng Globe, Smart, PM Sun, Anli Call, and of course, Anli Text. May Anli data po ba dito? Meron na po. And anyway, proud po kami ng Matitiboli. Kaming unang nakatuwas na anli na salita. Therefore, ladies and gentlemen, yung aming anli sa aming kultura, anli wives, kahit na yung asawa po namin. Sino pa pa-convert po dito? Sino pa-convert po dito? Dito mo, sino pa-convert? Anli, asawa, kahit na yung asawa po namin. Nagtanong si ma'am kung nila yung asawa ko, maghanap ako ng kabahay para magkaasawa. Kasi sa aming kultura, ladies and gentlemen, kung gusto po namin maging wife, yung babae, magbigay po kami ng dory. Yung standard na dory po namin, 5 horses and 1 caravan. Pag ganito, kanta na yung mga guests po namin, fortunate yung aming 10 horses and 2 caravan. And anyway, kay Professor Ruel, yung pinakamaraming asawa, dato ko doon sa 12 wives. 12 yung kanyang asawa. And of course, Lake Cebu South, Cotabato, Municipality of Sorala, and Lake Cebu, dato ko doon 36 wives. Dato po yung kanyang asawa. Basta magbigay po kami na dory. Ano kami ang dory sa Ilonggo, sa Kanani Coronadal? Magsunggod, yes. Kung magsunggod daw, kung sa Ilonggo hindi na maghatag, hindi na magbalik, masabi, dory, magbibigay po kami ng kapatid. And anyway, ladies and gentlemen, those practices na maraming asawa, hindi po namin pinapractice ngayon. Wala pa tayong malakas na palakpak sa nititura. Right? Wala na po. And the right side po natin at left side po natin, ladies and gentlemen, marami pong fish pen, fish cages na makita po natin. Marami pong fish pen, fish cages po makita po. Ibig sabihin, diyan po inalagaan yung tilapia po dito sa Lake Cebu. Sa pag-alaga po ng tilapia, 4 to 6 months. Dahil sa pagpakain po sa tilapia, umaga at tanghali ang mga po. From Kanami Coronadal, from Pulo-Mulo Katupi, Jensen, dito po sa Lake Cebu, kung nanood po kayo sa local, kung narinig po natin local radio, nanood po natin sa TV, nagkakaroon din po kami ng fish kill po dito sa lake. Again? Nagkakaroon po kami ng fish kill. Bakit nagkakaroon po ng fish kill po dito sa Lake Cebu? Una, overcrowded yung fish pen po natin. Overcrowded yung fish cages po natin. Lack of oxygen. And BFAR, 1974, only 10% sana maglagay po ng fish pen, fish cages po dito. But ngayon, umabot from 30 down to 35%. But sa amin naman ito Bali, fish kill is a natural phenomenon. Again? Fish kill is a natural phenomenon na mag-alay po kami ng isda sa may-ari po ng lake.
Eh, tanong po natin, sino po may-ari po ng lake? Si name is Boinu. Boinu, ladies and gentlemen, prinsesa po namin ng Valley, and of course, prinsesa po na may-ari po ng Lake Cebu South Cotabato. Right? And Lake Cebu South Cotabato, unlike po sa dagat, meron pong high tide, meron pong low tide. And dito sa lake, walang high tide, walang low tide. Kahit tag-ulan po dito sa lake, hindi talaga tumaas ang level ng tubig po natin. Because itong lake ng Lake Cebu, may outlet, may output po ito. Saan pupunta? Una, galing po dito sa Lake Cebu South Cotabato. Second, Lake Saloton, pagkatapos po ng Lake Saloton yung 7 waterfalls, Ala River, Rio Grande, Mindanao, and last papunta po sa dagat. And also, ladies and gentlemen, kahit tagtuyot itong lake, hindi talaga bumaba yung level ng tubig po natin. And another hotspot kasi, sa right side po natin, the 3 fingers in Lake Cebu South Cotabato. First finger, middle finger, and the last finger contribute almost 80% water resource ng Lake Cebu. Kahit tag-ulan, kahit tag-init, rather, hindi talaga bumaba yung level ng tubig po natin because the 3 fingers contribute almost 80% water resource ng Lake Cebu South Cotabato. And anyway, dito po sa Lake Cebu, tawag ko ito, mas malapit na po tayo sa Sarangani Province. Again, malapit po tayo sa Sarangani Province. Sa unahan po natin kasi may under construction road from here, Lake Cebu, papunta po ng Sarangani Province. Bakit malapit si Sarangani po dito? From here, Lake Cebu, going to Sarangani Province, it takes 2 nights and 3 days. Tinalakad na po namin. And by means of transportation po namin, again, by means of transportation po namin, pag dito po kami nakatira sa gitna po ng lake, island and island ito sa lake na Lake Cebu, yung ginagamit po namin ay owong. Owong, it means malit na bangka na gawa po sa kahoy. Pag malaki na, lake cruise, river cruise. Paggawa po sa bakal, ang tawag po ito sa amin ay kapal. Again, paggawa po sa bakal, kapal ang pantawag dito sa amin. Baka sabihin nyo na, kapal ng mukha ko po ng salita po dito. Hindi po, paggawa po sa bakal, ladies and gentlemen, kapal ang pantawag dito sa amin. Alright? And a friendly reminder sa lahat po ng passengers po natin dito sa ating Oven Restaurant, sa Dolores Lake Resort, ladies and gentlemen, pag-prepare na po yung environmental fee po natin. And anyway, before kasi dito sa Dolores Lake, wala po tayong entrance. Pag naka-check-in po tayo, and of course, pag mag-lake tour po tayo, online ubayaran na po natin is the environmental fee. And mamaya, doon po sa environmental fee po natin, baka sino gusto mapaiwan, bukas namin kayo kukunin. 5 to 6 p.m. ladies and gentlemen. And anyway, right side po natin, sabi ko kanina, ibilin, kung wala yung 20 yan, malimang ka ibilin. And anyway, Inina, sabi ko, under construction road from here, Lake Cebu, right side po, Barangay Ned, and right side yung Palimpang Sultan Kudarat. Babalik po tayo dito sa Sarangani Province. Again, kung mag-left side po tayo, Kiamba, Maasin, and Jensen. Sabi ko, galing po dito sa Lake Cebu, papunta po ng Jensen. It takes 2 nights and 3 days. And anyway, papasok po tayo sa Lake Lanao. Sino gusto magpabilin sa Lake Lanao? And Bakikot, pinakamakipot at pinakamababaw na portion po ng lake. Again, Bakikot, pinakamakipot at pinakamababaw na portion po ng lake. 2 to 3 meters yung level ng tubig ko natin. And anyway, nakikita ko kanina, dito kasi is sila yung nag-entertain po sa atin before ako nag-tour guide. And kung mag-entertain ulit sila, magbibigay po kami ng 1 kilong piranha. 1 kilong. Sino yung dito? Sino yung pambato natin dito? Si Sir? Isang kilong pera. 1 kilong pera. Saan yung audio po natin kanina? Saan po? Sino makanta din? Gitarahe ko eh. Maka-access ba tayo sa data? Kaya magkanta, hindi kasi, si Sir sabi niya, hindi ako kumanta pag hindi may, walang malakas na palakpak. Pag malakas na palakpak, may gamit ba si Sir? May gamit po ba si Sir? Mayroon. I-set up po natin yung gitara. While nag-set up natin yung gitara, liyo ko, Sir Tom, liyo ko gitara ni Sir Tom. Pwede ma-connect ni Sir? Ang gitara ito. Pag ako ang kumanta, libre ang hotel.
Pag si Sir na kumanta, libre ang hotel. Ha? Sa lahat. Sa lahat. Alright, yung gitara, Sir. Yung gitara kasi Puwera ubo. Ha? May allergy kasi ako ngayon eh. May allergy. Nag-ubo. Okay. Alright. Sino mo pabilin? Hindi sa tawag sino? Lake Lanao? Lake Lanao. Joke lang po. And anyway guys, hindi po Lake Lanao. Anyway, sa community si Jauman. And nag-ikot na po tayo sa ating left side. The biggest sa Punto Island is not Bobo, is the Grande, is called Crocodile Island. But I assure, 100% wala pong crocodile po dito sa lake. At yung pinakamalaking isda po namin, ang tawag is Pangasius. Something 40 to 45 kilos. Ayunin, Aloan is the large. Also, the flower horn ang mas kilala, the 7 color here in the Lake Cebu South, Cotabato. And sabi ko kanina, ladies and gentlemen, dito po sa Lake na Lake Cebu, mas nakilala po kami through tilapia, but yung festival po namin, hindi po tilapia festival, kundi Hello Festival. Hello po kami sabihin, unending happiness. And anyway, dito sa buong Pilipinas, we have almost 65 indigenous people group. Ano ba yung identity po namin ng Bali? Una-una, si Ma'am na yung mag-intervene sa atin. Una-una. And anyway, yung identity po namin ng Bali is the Tinalak. So, yung Tinalak, there are 3 white also black. Present yung passion ko namin. And white, the cleanliness and the purity ng mga kapitalo di Bali. And then yung black, mas nakilalang South Cotabato through Tinalak, kasi Tinalak ay nanggagaling po sa ilalim na lupa kung bakit kulay black po ito. And para po kami dito sa Lake Cebu, yung original gumagawa po ng Tinalak, si name is Landulay. For information number 1, Landulay gawa ng Manilika by Fidel Ramos last 1998. And sad to say, yung ating national, ng ating bawat na Manilika na ko dito, si left April 30, 2015. Kung gusto po natin makita ang actual pagpahabi po ng Tinalak, from Dolores Lake Resort, papunta po ng Landulay Residence, 10 minutes to 15 minutes yung travel po natin para makita po natin ang actual pagpahabi po ng Tinalak. Tinalak, ladies and gentlemen, ang nagagaling po sa Abaca Fiber. Sa paggawa po ng Tinalak, it is a long process. And yung design o pattern po ng Tinalak ay nagagaling po sa aming panaginip. Therefore, tinatawag silang Dulay sa Dreamweaver at tinatawag ng South Cotabato sa Dreamland kasi yung design o pattern po ng Tinalak ay nagagaling po sa aming panaginip. And anyway, left side po natin another island or the second biggest island in Lake Cebu, South Cotabato, Isla Tagado, otherwise sa Balikukos. Sabi ko kanina, meron pang aming prinsesa noong ng panahon. Yung aming prinsesa rather, si name is Boy Hinu. Prinsesa po namin noong ng panahon, dyan po nakatira sa Isla Tagado. That's why, pinipangalan po ng isang island yan is Isla Tagado. And right side po natin, Isla Valenzuela. Yeah? Isla Valenzuela owned and operated by a group of companies. Kumbaga, extension po na Dolores Lake, but of course, new Camp Lake, ladies and gentlemen. And another hotspot na makita po natin sa ating unahan, yung tatlong tundok na makita po natin. Ang tawag yan, the Three Kings in Lake Cebu, South Cotabato. Also, the very crossing also dito sa Lake Cebu, dyan po natin makita yung ba't ibang uri ng ibo dito sa Lake Cebu, South Cotabato. And sa likod ng bundok na yan, Municipality of Maitong Sarangani Province. Yan, Municipality of Maitong Sarangani Province. Sabi ko kanina, galing po dito sa Lake Cebu, papunta po ng Sarangani Province, it takes 2 nights and 3 days. Yung lakad na po namin yun. Kasi noong una panahon, wala po kami vehicle. Otherwise, pupunta po kami ng school o pupunta po kami ng palengke. Ginagamit po namin. Pag dito kami sa kita po ng lake is Owong. And of course, pag sa mainland po kami, yung ginagamit po namin ay kabayo. Alright? And anyway, itong island nito sa ating right side is Tatamudu, kagaya po ang kagaya uli. Kasintado po sa lahat ng kumakain pa. Yan? Yan tatlong island na yan, naging historical sa kultura po namin. Bakit? Noong unang panahon, pag pumanaw yung aming manunono, dyan po ililibing. Is Tatamudu, kagaya po ang kagaya uli. And yung proseso, pag pumanaw yung aming manunono, binabalot po lamang siya sa malong.
And of course, isang puting kumot at isinasabit po sa isang punong kahoy. Ayan? Isinasabit po sa isang punong kahoy. May nakita ba kayong isinasabit? Wala na po. And anyway, bakit gano'n yung presensya po namin? Ibinabalot at saka ihang sa isang punong kahoy. We believe na matutuboli. Pag ililibing mo sa ilalim ng lupa yung katawan ng tutubo, meaning kung espiritu na namatay ay pupunta po sa impyerno o kain po ng wildlife. Pag ihang sa isang punong kahoy, we believe na matutuboli ay pupunta sa sky, pupunta po sa 7 layer of the sky. And those practices, ladies and gentlemen, na ibinabalot, hindi po namin pinapractice. Kung ano yung pinapractice ngayon, yan din po yung pinapractice po namin na mga katutuong tiwali. And sa harapan po natin, makita po natin, ladies and gentlemen, dyan po yung outlet po ng lake Cebu. Una, galing po dito sa lake ng Lake Cebu. Second, papunta po ng Lake Siloton. Pagkatapos po ng Lake Siloton, ala River, Rio Grande de Mindanao, and last, papunta po sa river. And the next destination po natin, yung itinerary. Dito kasi kung gusto natin makita lahat po ng tourist spot or tourist destination, you have to stay 3 days po dito sa Lake Cebu. But kung half day, pwede po kayo galing po ng Dolores Lake, and pagkatapos po ng Dolores Lake, Tiboli Museum, or doon po natin makita yung mga old goms ng mga Tiboli. And of course, Landulay, Living Center, doon po natin makita yung aktal ko habit mo ng Tirana. And pwede po kayo sa Shrine Divine Mercy. Sa Shrine Divine Mercy, and of course, pagkatapos po ng 7 Waterfalls. Nakarating na ba lahat ng 7 Waterfalls? Yes! Yes, nakarating na po. Second. Dito sa Lake Cebu. Second. Pag hindi makapunta ang 7 Waterfalls, you must miss almost 30% of your enjoyment. Hopefully, yung 70% sa amin dito sa Dolores Lake. 7 Waterfalls kasi, dalawa po yung trail po natin doon. Una, via zipline at via zipline. Ang pag-zipline po rin take 2 rides. First ride is 740 meters. Second ride is 420 meters. Zipline, ladies and gentlemen, ipinagmalaki po namin. Hindi lang po pinakamataas sa buong Pilipinas, kundi pinakamataas sa buong Southeast Asia yung zipline po namin. Wala ba tayong malakas na? Amen! Amen! Alright? And also, ikalawang trail po natin doon, for now, close pa, temporary close, 774 steps, 774 stairs, from falls number 1 down to falls number 2 and vice versa. Yung 774 steps kasi, before, marami pong monkey na makita po natin sa mga puno. But ngayon, pag mag 774 steps po tayo, wala, kunti na lang po yung monkey. Kasi yung monkey doon sa 7 Waterfalls, Nandito na yung tour guide po ninyo. Ako naman ang monkey. And anyway, dito po sa Lake Cebu. Mangkat, kumalo ka naman istorya ni Boy. Ilang ka nakabulan, ganyan nag-echo sa 3 months. Pero ano na bala na ito, Mangkat? Si Ma'am Kat kasi, si Ma'am Kat kasi, siya po ng ating front office personnel. Few words, few lapos. Few lapos, yun. And anyway, para pagbalik po natin dito sa Lake Cebu, South Cotabato, para marunong po tayo magsalita ng katutubong Tivoli. At this point in time, ladies and gentlemen, magtutulog ako kahit kunting Tivoli na word and Tivoli na term. To start with the greetings, pag umaga po sa amin, pakilakras, Heyu Halapus. Hiyo? Wala ko narinig. Heyu Halapus. Nice to hear that. Good afternoon, Heyu Kimel. Magandang umaga. Lapos. Good afternoon. Hiyo. Alright. Kimel. Heyu Kipu. Hiyo Kipu. Wag kipot, baka magpapikot. Yung mas maganda is Heyu Kipu. And babae po sa amin, pakilakas, Libon. Lalaki, Logi. Logi. Lalaki, Logi. Babae, Libon. Bisex, LGBTQ+, Boyos. Pag ang magandang babae po sa amin, Pilov Libun. Magandang umaga. Nawala na. Ang magandang babae, Pilov Libun. Ang pagkain po sa amin, pakilakas, Ken. Ulit, Ken. Para sinabi ng eat all you can. Ang maganyaya po tayo, Ken Tukuy.
Kakuy, it means tayong lahat. And yung tiyan po sa amin, pakilakas, Bluetooth. Yung tour guide po ninyo, malaki kanyang tiyan. Ang malaking tiyan po sa amin, Pong Bluetooth. Pag nagsakit yung tiyan po sa amin, Desk Bluetooth. Yes. Pag umutot po kami, Bluetooth. Sir? Doktor sa tiyan. Sir, hi, doctor. And pag hindi na makaya, pupunta sa CR, yung kalalabasan, labalog. And speaking of CR po sa amin, pakilakas, closet. Closet. Closet kasi sa amin, close the door before you sit. Closet. CR na panlalaki, closet login. CR na pambabae, closet ligo. Ang tubig po sa amin, pakilakas, L. L. Pag walang tubig, then L. Pag walang na talaga, L din yun. And anyway, yung pera po sa amin, pakilakas. Pelak. Ayan, ano sir? Lendong, pelak. Pag walang pera, ano yun, lulupila. Alam niyo ba, pag wala po kami pera, tama yung sabi ni lulupila. Pag walang pera po sa amin, lendupila, pwede kalipay. Pag walang pera, no happiness. And I love you po sa akin, pakilakas, kanbong nawa uu. Kanbong nawa uu. Ang haba, 143 na lang. And ulit, magandang umaga. And yung tour guide po ninyo is panot. Ang panot po sa amin, lalang. Lalang ang tatawag doon sa amin. And uwi po tayo, mulek na kuy. Pupunta po tayo, mukod na kuy. Go, is parang English din. Alright? And anyway, andito na po tayo kung saan tayo galing. Ang pangalan ng resort po natin is Dolores Lake Resort. And of course, offers. Tawag pa ito, good birthday wedding. And pagpaka-check-in po tayo, please proceed po and may katanungan ba tayo? Wala po. Ako yung magtanong po sa inyo para mapapagawa po lahat. Sino mapakonvert po sa amin na maraming asawa? Only wife? Anyway, nabusog ba lahat sa pagkain? Na-enjoy ba sa ating play tour? Wala pong narinig na malakas na palakpak na galing po sa inyo. Hindi pa ako kumain. Wala pong narinig na malakas na hiyawan na galing po sa inyo. And anyway, pagbaba po natin, ladies and gentlemen, pakidouble check yung mga gamit po natin, baka maiwan yung malagang pagdagang cellphone, etc. And anyway, in behalf of Dolores Lake Resort, we're thankful mga Kat sa guest po natin, and of course from Canadian Coronadal, that you choosing Dolores Lake Resort as Urban Days and Tourist Destination. God bless everyone. It's more fun to Philippines, but more fun to Dolores Lake Resort. My name is Jude Tuan. I'm John 12.